Blessed evening mga kapatid, and Pastor Jen is back. This is a third night mga kapatid ng aming Mark Man for Christ Philippines Phase 1. Meron pong Phase 1, Phase 2, Phase 3. At yung Phase 1 po, dito po talaga yung marami po ang dumadalo. Purihin po ang Diyos na buhay dahil po yung announce po yun ni Space, si Pastor Space, dahil siya po ang head ng international. Meron na pong 19,000 na mga kalalakihan na binago ng Diyos yung buhay po nila. At purihin po ang Diyos buhay dahil hindi po kami makapag-video dahil number 1 rules po ng Mark Men for Christ, bawal po mag-video tuwing activities. But ikukwento ko na lang, pahapewang ko lang. This is highly recommended po na dumalo yung mga tatay. Dahil ako mismo nakakita, dahil isa na din po tayong stop. Natapos na po tayo sa Phase 1, Phase 2. Kaya po pwede na tayo nag-stop. At I'm glad na isa po ako sa napili naging stop po mga kapatid. At mahigit 40 kami na stop ngayon. At mahigit 50 new brother po ang nag-graduate po ng Phase 1. At ikukwento ko lang po, papyaw lang. Nakita ko yung mga tulo ng mga mata, luha ng mga kapatiran, ng mga tatay. Kahit may edad na, nakikita mo talaga yung tulo nila kung paano nila i-surrender yung kanilang mga tinatago. At dito po ay this is not a brotherhood, this is not a fraternity, but ito po yung samahan po ng mga kalalakihan na ang bida lang po ay si Jesus. That Jesus can change life. Nakita ko po na meron pa nga 82 years old na dumalo at grabe po yung saya niya na ma-surrender yung kanilang tinatago. Dahil alam mo kapatid, kung meron kang itinatago until now, wala pong hindi bulag ang Diyos. Yan po yung hadlang para makapunta tayo sa langit. Kaya dito po sa Markman, ito po yung kapatiran na talagang tutulong na makalaya ka sa mga tinatago po natin. Kaya po sa gabi na to na masaya aking puso dahil sa Phase 1 ay victory na naman po. Merong mahigit 50 na new brother po ang nag-graduate sa Phase 1. At according sa pakisisamuha ko sa kanila, nakikipagkwentuhan ko sa kanila, grabe po yung mga testimony nila. Lalo na po nung morning, yung nag-testify sila na dati ganito yung ginagawa ko, dati ganito yung ginagawa ko, dati ganito yung ginagawa ko. Hindi ko pwedeng kasing ikwento, pero ngayon, uuwi ako na hindi ako yung dating ako. Praise the Lord sa mga testimony na yun that nakita ko, hindi ito gawain ng tao. Iisa lang po yung may kakayanan nito. The Holy Spirit convict to surrender, and Jesus can change life. Kaya po masaya po kami bukas for last activities. Magkakaroon po ng reunion and happy 25 years anniversary Mark Man for Christ International. We pray that God will bless these people. Ang laki po ng binayaran nila sa event na to. Grabe, nagulat ako nung nabalitaan kung gaano kanilaki yung binayad nila dito. But I pray to the Lord that the Lord bless sa lahat ng tumutulong po financially sa Mark Man for Christ dahil ang dami pong nabago. At ang dalangin ko din po, hindi ako papayag next year. Mag-iipon din po kami na ang mga tatay sa church dadalhin ko dito. Wala kasi talagang malaking finance dahil for 3 days ito, ang mga tatay din sa church kasi ay talagang sila din po ang breadwinner sa kanilang mga pamilya. Kaya pag hindi na sila magtrabaho, anong kakainin yung kanilang mga anak? Anong babaunin ng kanilang mga anak? But naniniwala ko for this year, next year po kapatid, samahan nyo kami sa panalangin that the Lord bless us para lahat ng mga tatay din sa church ay madala ko dito para sa ganun, mas more silang mag-grow, mas more nilang gamitin yung talent nila, mas more na mahanap nila kung asan yung talento nila. Kaya po highly recommended kung meron po nag-invite sa'yo kapatid na sumama at makipag-isa sa brotherhood na to na si Jesus and Bleda, hindi ka magsisisi. Ako mismo ay nakita ko kung paano gagalaw, paano yung brotherhood, paano yung saya. Dahil iba po yung fraternity, dahil fraternity ako nung college ako. Ang fraternity po sa college po kapatid ay ang goal nun ay puro makamundo. But this brotherhood,
ay si Jesus lang. So hanggang dito na lang. At kanina nagbanding din kami with Kaylee, nagbilliards kami. At panoorin natin yung banding namin. Nandun kasi kami kanina sa malaking building doon. Nandun yung mga sports, yung billiard, yung dart, andun lahat. At ang saya po dahil yung pinaka-head, si Brother Kaylee po ay kasama namin yung head po ng Kenya, yung bansang Kenya po, siya po yung head doon. At praise the Lord, kasama natin siya. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Kapatid, wala dapat tayong itatago dahil God choose you and choose me, no, to become better men. Yun po yung call natin. At nawa po mga kapatid, kung meron nag-invite, pumunta ka. Hindi ka magsisisi. Good night, and nawa po mga kapatid, tulungan nyo kaming manalangin na nawa po humaba pa at mas marami pa pong taon ang magaganap upang mas marami pa pong kalalakihan na magsusurrender ng kanilang mga buhay. To God be the glory. Pastor Jen, wala yung asawa ko dahil iniwan ko sa 4 days. Thank you, love, for understanding. Salamat sa paghawak po ng ministry dahil naiwan ka. God bless. I love you. And to God be the glory. God bless us all. Good night.